Maayong adlaw, part 2 nga naman ng ating voice-over career chart. Yung una kong upload ng voice-over, inabot ako ng ilang oras. Nag-start ako ng 12 p.m. natapos ako ng 5 p.m. Pag pinapanood ko nga yung una kong upload, nakakatawa. Natatawa pa rin talaga ako kasi kung ano-ano lang pinagsasabi ko. Tapos sasabayan pa ng mga kapatid mo na nanggagatong, nangakasa sa powerful. Kasi powerful naman talaga ng kapatid nila. Maulan nga nung araw na yan. So, nag-request si Jerome ng sabaw. Kaya nagdali-dali ako nagpalambot ng mga karne dahil. Buong araw nga umulan yan. Umulan na araw saglit. Tapos uulan na naman. Tapos may kulog, may kidlat. Tapos nawawalan nga na naman kami ng kuryente. Tapos mapapatanong ko na lang talaga ng, what is going on? De, char lang yun. Joke. Wag seryosohin. Tapos napansin ko nga dyan yung lucky bamboo ko. Kasi pinutol ko siya nung nakaraang buwan. May tumutubo sa ilalim ng ugat niya. Talagang oh my God, what is this? Like hindi ko naman talaga siya ini-expect na mabuhay. After nung pinutol ko siya, tas yung yung kalahati niyan, nasa banyo, no? Talagang tumubo din, inugat-ugat na din siya, parang yung mga barikos ko lang sa aking mga bente. So yun nga, no, nakwento ko lang. Nung nakaraan pala, tumawag ko sa ate ko. Tapos sabi niya, diba, sabi ko sa'yo, maraming matutuwa sa voice over mo. Ganun, sana ibahin mo yung boses mo. Yung, gusto niya ba yung pabebe tayo? Sis, yung kapatid mo hindi naman ganun magsalita. Ganito na talaga yung boses nito. Talagang natural is the beauty of the eye of the opener. Opener yan. Ano? Letter F instead of P. So, Sunday morning yan. Sunday morning when it's falling. Kumanta pa siya. Sunday nga yan, mag-emote sana ako sa balcony. Tapos pagsilip ko, andyan si Lola sa gilid, yung kapitbahay namin. So, hindi na ako nakapag-emote dyan. Sabi ko, video nga ako, mag-emote ako kunwari. Tapos pagsilip ko, may kapitbahay, may tao sa labas. So, kunwari lang ako magdilig ng mga kamatis ko dyan. Nagdilig-dilig na lang ako dyan kasi may taong. Yung kamatis namin, nabili na namin siya sa Dollarama for $4 lang. So sabi ni Jerome, try natin, baka mabuhay naman siya. Tapos kinaya naman niya na ang life, nabuhay naman siya. So ang daily routine ko kapag day off ako sa work, ako yung nag-aasikaso ng breakfast namin, lunch or dinner. Ako din yung nag-aasikaso lahat sa bahay. Tapos kapag si Jerome naman yung walang pasok, same din, give and take lang kami. Siya yung gumigising ng maaga, nag-prepare ng breakfast namin, luto ng lunch or ng dinner, mga ganun. Wala, kahit nung nasa Middle East kami, ganun na talaga ginagawa namin. Kaya simula nung napunta kami dito sa Canada, kahit puyat ka, alas 6, gising ka na. Minsan alas 4, minsan nauna pa ako sa alarm ko. Nagigising talaga ako. Ang aga kong magising, hindi ko alam kung bakit. O gawa na nung tumatanda na talaga. Pero yun na nga, pag gumising ka, pag nakabangon ka na, pagbukas mo ng bintana, ng pintuan, ang ganda ng view. Hindi ka magsisisi na, oh my God, nagising ako ng maaga, God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. So wala na, kung ano na pinagsasabi ko na naman. So nagtimpla lang ako ng kape ko dyan kasi si Jerome tulog pa naman. Tapos yung breakfast namin nung araw na yan is yung sausage, tsaka yung ulam namin kagabi na para ko siyang inadobo na nilagyan ko siya ng patis na buto-buto ng baka. Ganun. Kung ano-ano yung pinagagawa ko, iniisip ko kung mag-walking kaya ako ngayon kasi napakaganda ng araw niyan. Kahit mahangin pero maaraw, so hindi siya basta yung balance lang ba siya. Parang gusto ko siya, parang sabi ko, parang gusto ko lumabas. So inaya ko yung friend ko, sabi ko, walking tayo. Pero ang ending, makikita nyo mamaya kung saan kami inabot, kung saan yung inabot yung walking namin nung araw na yan. So, masyado pang maaga niya. Ayokong gisingin ng maaga sa Jerome kasi 10:30 pa naman siya susunduin nung kasama namin sa work kasi susunduin lang din siya, isasabay siya. So, sabi ko, kung ano-ano nang gagawin ko na lang muna. So, nag-prepare muna ako ng inayos ko yung kakainin namin para mamaya ready na, kakain na lang kami, uupo na lang, ganun. So, naisip ko nga, linis-linis lang muna ako, punas-punas sa mga alikabok since kalahating araw wala ako dito sa bahay. So, why not naman na may maiwan akong may ginawa ako sa araw na yan. So, ayan. Nayos ko yung sopa namin. Pag lang kunwari.
kunwari lang na, masipag si girl. Masipag si girl sa gawaing bahay ko, no? So, since sabi ko, alis naman kami, edi why not gawin ko tong mga bagay-bagay na to. Binuksan ko lahat ng mga bintana kasi every morning talagang nakagawian ko na buksan lahat. Oh, what a like! No, gusto ko yung bukas yung bintana, fresh air, gano'n. Pero mama, isasarado ko din yan kasi si Jerome, nasa Canada kami, pero napakalamigin na tao, te. Siya yung konting nilalamig na. Kaya pag binuksan ko yung yung mga bintana na yan, pag lumabas na siya, isasarado ko din ulit yan kasi lamigin siya. Arrange lang ako dyan. Anong arrange? Wala naman akong in-arrange. Parang wala lang, ginalaw-galaw ko lang siya. Ganon. Kasi parang sabi na alikabok, hello ate. Parang, hello. Punas-punas din te, pang my time. Kasi kumakaway yung nagtigidong-tigidong na talaga yung mga alikabok dyan. Sobra. So, talagang pinunasan ko na lang muna kasi sabi ko, ito na lang muna gawin ko ngayong araw kasi hello, lalabas ako. So, sa susunod na lang ako maglinis talaga ng bongga dito. Hindi naman ganun kadumi yung bahay namin. Kasi dalawa lang naman kami ni Jerome dito. Talagang maalikabok lang siya. So, kailangan lang ng walis, map, ganun lang. Yung mga kinalat-kalat namin, mga gamit namin dyan. Araw-araw namin siyang ginagamit. So, pag weekend kasi wala akong pasok, maayos. Hindi ko napansin yung oras, ay alas 9 na pala. So, kailangan ko nang gisingin si Jerome at para makakain na kami, para makagayak siya at mag-relax na lang kung 10:30 pa naman siya susunduin. So, para chill-chill na lang siya mamaya after namin kumain. So, ginising ko na siya. So, ayun na nga, sinarado ko ulit yung mga bintana namin. Kasi nga, nilalamig nga siya. So, sinarado ko ulit. Tapos, ginising ko na siya para kumain na din kami. Ginawan ko na din siya ng kape niya. Yung kape niya, black coffee lang. Wala naman ng ibang gusto. Gano'n lang naman yung gusto niya, black coffee. Tapos, habang kumakain kami, natatawa kami kasi pinapanood ko yung vlog na namin. Yung voice over na ginawa ko. So, natatawa. Pag pinapanood talaga namin, ulit, natatawa kaming dalawa. Kasi, kung ano na lang pinagsasabi ko. Tapos yung mga patid ko, panahihirit pa kung ano pang mga pinagsasabi. Bumuboses din tong mga kapatid ko. Yung kuya ko, saka yung bunso kong kapatid talaga. So, ayun na. Ayun na yung walking namin. No? Nag-walking kami sa Dollarama. Pero kasi naisip ko, sabi ko, daan tayo sa Dollarama kasi bibili ako ng panlinis sa bahay. Kasi nga naubusan na kami. Hindi rin naman kami nagtagal mag-ikot dyan kasi tumawag yung isang friend namin, si Ate Elsie. Hello, Ate Elsie, nami-miss na kita. I miss you so much. So, tumawag siya. Sabi niya, daanan niya kami, sunduin niya kami kasi tutulungan namin siya sa bahay nila na magligpit. Pero yung ligpit namin, nakapagligpit din naman kami kaunti. Ligpit, tas kwentuhan yun. Tas naisipan nila na magkape. Yun nga, nagkape kami sa Tim Hortons. Yung Tim Hortons malapit lang din naman dito. Malapit lang sa bahay nila. So, since maganda nga yung araw, so yun, umupo kami sa labas, bumili ng donut, kape-kape, chika-chika. Pag summer kasi, kapag maganda yung panahon, lahat ng tao na sa labas, lahat ng tao na tambay sa mga park, kung saan-saan. Yun nga, last year, umakyat kami ng bundok, nagbike lang kami ni Jerome. So, this year, sana makaakyat pa din kami ulit bago matapos yung summer, bago magtaglamig ulit. So, sana makabalik kami, makaakyat ulit sa bundok kasama yung mga ibang friends naman namin. So, nung araw na ngayon, iba na naman yung panahon, no? After nung maganda-ganda ng araw, sumama na naman, ang lakas ng hangin, natumba pa nga ako sa bike, nagkapasa pa ako, at nawalan pa nga ng kuryente. Buti na lang, walang pasok si Jerome niyan. May kasama ako sa bahay, so hindi ako natakot nung mag-isa lang ako, tapos walang ilaw, madilim. So, kahit mag 9 PM na niyan, sa labas, medyo maliwaliwanag pa din naman. Sa loob lang ng bahay yung madilim kasi nga walang ilaw. So, dito ko natatapusin yung aking voice over. So, next time, sabi nga pala ni Jerome, try ko naman daw mag-Bisaya. In Bisaya na voice over. So, what you think? Comment na lang kayo So, see you next time kung gusto nyo pa ako mag-voice over in Bisaya version. So, see you! Bye!